ang pasilip sa pribadong buhay ng OPM icon na si Rey Valera. Ano ang nakita niya kay Sofronio Vasquez sa tawag ng tanghalan? Nakaramdam kong hindi siya mananalo. Pero alam kong yung ganong persistent ng tao, mahirap talunin yon. At mga kwento sa mga love songs na kanyang nilikha. Tinanong niya sa akin, Ray, pwede ka bang gumawa ng mga kanta pa sa mga bakla? Asahan mong hindi ako magdaramdam kahit ako'y nasasaktan. Ano naman ang awit ng kanyang puso sa ngayon? May mga time na akala ko mamamatay na ako eh. Tara, let's get to know the side B of Rey Valera. La. Come with me, put your hands together, ta-da, let's be happy. You will see tomorrow's brighter, ta-da, let's be happy. Pilipino tayo, kaya lumalaban tayong nakangiti. Pag sinabing OPM, sino mga may isip nyo? Ako? Agad-agad, Rey Valera, original Filipino music, hindi ba? Pero ngayong araw na ito, tara mas kilalanin natin siya. Kaya nandito tayo ngayon sa kanyang tahanan. Tara, let's go. Hi! Hello! Vlogging time! Hello! Hi po! Good morning! Good morning! Ayan si baby. Hi po! May lungga. Ah, lungga to? Lungga. Surprise! Yeah. Ito ako dito. Come on. Oh, wow. Ang galing na... Oh, wow! Tata. Let's come in. Paano nangyari yun? Kala mo poste lang. Abbey Come in. Road. Jerry Beatles. Yes. Oh. Come in. Oh, wow! It's a surprise! Sabi sa inyo eh. Ay, ang galing naman nun. Ang secret lungga Etong ni bat Mr. cave ko, Rival. bat cave. The Bat Cave. So, ano tong laruan mo to? Ito talaga ang ano? Pasensya na kayo at ganyan kagulo dahil kare-renovate lang nito. So, pinagkakabit-kabit ko ulit. Pero private lang to, hindi mo to pinaparentahan sa'yo lang. Actually, nakarating na rito at nakapag-record dito si Marco Season, si Nonoy, si Haji, si Alina, at mga alaga akong pusa. Mahilig ka sa pusa? Mga nag-a-apply sa akin. Ano ba? Hindi ko naman siyempre matatanggihan kapag nag-a-apply. Gano'n. Sa mga gala lang yan, tapos inalagaan mo. Mga ano lang yan, pusang Hindi ko alam yun pusakal. Mahilig ka mang kup-kup ng pusa? Minsan mga nag-a-apply lang dito. Ay, ang dami mong pusa dito. Revelation, ha? Ayan ilan ang pusa? Grabe, nasa loob lang dito. Classic! Sino ang mga kaibigan mo sa industry? Maraming kakilala, pero kaibigan siyempre, piling-pili. Yung hitmakers, yung si Nonoy Zuniga, tapos si Marco Season. Ano itong mga gitara to? Di siyempre, through the years, may mga nakakurso na dahil kapag bili ka. Marami na ako pinamigay dahil sa gusto kong iba matuto rin, gano'n. Yung iba naman, iniwan ko sa akin para pag nagre-recording ako, kailangan ng gitara. Pero yung unang-una mong gitara, natago mo pa ba? Ay, wala na. Tsaka yung una kong gitara, nanghihiram lang ako. Ano ka? Bakit? Hampas lupa. Patay gutom. Nga ako gumagawa ng kata sa sementeryo eh. Dahil nakikita rin lang ako sa tiyahin ko, dahil nga hiwala yung mga magulang ko. So, wala. Siyempre, kailangang maglinis ka dahil nakikitira ka lang sa kamag-anak, di ba? So, ako yung boy. Ngayon, para hindi ako nauutusan palagi dahil gusto kong mawak ng gitara, pupunta ako sa sementeryo, which is sa kabilang bakod lang. Saan to? Tahimik naman, sa Mekwayan, Bulacan. Tapos po? Wala namang doon, wala namang multo. Oras na tayo. Basta ako sa'yo. Basta ako sa'yo.
kahit maputi o wala na ang buko. Ang naging boss ko naman at that time, si Tito Soto, yung senator, direct boss. Ang binigay sa aking mga project at that time, Sharon Cuneta, tapos si Geraldine Pangako. Noong nakala ko, siya ang unang kumanta nun. Geraldine. Birit ang ginawa niya. Speaking of Sharon, ganito nangyari sa amin. Inano ko ni Boss Tito, gawa ka ng kanta para sa isang bata. Sabi ko, alin yung bata doon na naka-uniform? Oh, yeah. Naku, gusto yung uwi ko na yan. Manggaling ng Cubao hanggang may kuha, niisip ko kung paano lulusutan, di ba? Ano, Lulusutan? may problema eh. Oh. Si Sharon kasi hindi naman siya alanganin siyang kumanta ng mga love story na mga kanta. Mainly, bata pa siya. Alanganin naman siya kumanta ng nursery rhyme dahil matanda na siya for that. Medyo dalagita siya na, hindi ko lang, 12. Alanganin. Pag uwi ko doon sa monumento, umuulan. Alam nyo kasi ang chip ng mga kapag umuulan, nakikisabit ka, doon ka na lang uupo doon sa estribo, yung tinatawag na tapakan. So I'm facing the road. At the same time, nakikita ko yung patak ng ulan. Ting, 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 ting. Pero may mga tugtog sa radyo, pero hindi ko siya napapansin dahil nakatuon na ako dun sa melody. Kako ano na lang ang pwede kong gawin. Meron na akong buong melody, pero paano ko siya ilulusot dun sa problema. Ang naisip ko, nabanggit siguro sa akin ni Boss Tito, gumawa ako ng kanta tungkol sa DJ. So naisip ko, paano lang ako that way, wala nang pakialam yung DJ kung edad niya nung kumakanta. Tapos, kinabukasan, balik ako. Nasa na yung kanta? Ganun, no? Parang nauna. 300 pesos a month mo doon, di ba? Ubus na. Teka, pag hindi mo na. Ubus na. Dahil nabalita ko, pamangkin niya pala si Sharon. Oo, kay Tito Soto. At anak pala siya ng isang mayor. Mm. Oo, di ba? Pag nasumablay ka, tagilid ka, di ba? Kailangan maayos ka, di ba? Maayos ka. So, nung pinarinig ko sa kanya, sabi ko, Boss Tito, pasensya ka na, hindi ko naayos ng magandang presentation. Hindi siya nakikinig sa akin. Sabi niya, ano to? Gold mine. Hindi ko siya naintindihan. Ako naman, miwan ko siya thinking na at least natapos ko yung problema ko, di ba? Yun lang. Narinig ko sa radyo yung kanta niya. Ang boses niya, hindi siya bata. Para siyang may longing na parang, ganda, di ba? May honesty. Iba eh. Hindi na-happy ka. Na-happy ka sa project mo with her. Hindi ko alam yung impact na magiging Sharon Cuneta siyang gano'n. Minadali ngayon yung album. Paano ngayon yung kanta ko dahil nakasabay eh? Ay, sarap na tabunan. That's your own song. Oo. Natabunan yung kanta kong yan nung Mr. DJ. Okay na rin sa akin. Kahit di ako sumikat, basta gagawa na lang ako ng kanta pa sa iba. Total, ako, songwriter lang naman talaga gusto ko eh. Ang haba nung, na yun, halos isang taon tumutugtog yung Mr. DJ niya. Ang sumunod na kantang binigay ko sa kanya, na talagang para sa akin ko nire-reserva, yung kung tayo ay matanda na, yan, kahit naputi na ang buhok ko. Ang
Hindi ko alam na magtatagal hanggang ngayon yan. Panahon na to. Salamat kay Noel Cabangon. Thank you ah. Tsaka sa lahat ng mga kumanta ng kanta na yun. Mga millennial. Thank you po. So ano nang ginagawa mo ngayon? Meron kung binuksan kaming parang channel na ang pangalan ay Sigma 54 Music. Ano yun? Doon ko ngayon nilalagay yung mga kanta kong bago na ginagawa. At the same time, may mga nagpapagawa sa akin ng kanta. May mga luma rin ako mga kanta na inuulit ko. Dahil nung panahon na yun, hindi pa naman uso yung technology para maayos mo. Inuulit ko para maayos ko lang. How do you, make songs na makaka-relate yung mga tao? Ang naging solusyon ko, alam mo yung monumento, no? Yung, Caloocan. May terminal dyan nung araw, yung Victory Liner. Lahat ng taong tumatawid doon, pinagmamasdan ko yun. Gumagawa ko ng istorya. Sarap. Ano kaya ito? Mag-shota kaya ito? Ano kaya ito? Nanliligaw lang? Anong nararamdaman kaya ng magkakahiwalay? So, ilalagay ko sarili ko sa lugar niya. Nakakagawa ko ng mga kanta based sa istorya nung Ngayon tanong mo sa akin, peke ba? Hindi, kasi ang nangyayari, ilalagay mo yung sarili mo sa kapwa mo, mararamdaman mo yung nararamdaman nila. Kaya kapag narinig nila yung kantang yon, hindi nila sinasabing, istorya ni Ray Valera yan. Hindi. Masasabi nila, ako yun ah. Yung mga kanta ko, hindi naman istorya ko. Talagang ginagawa ko ng para sa kanila. Malayo pa ang umaga. Alam nyo, meron akong sikreto na i-reveal sa inyo. Noong kasing panahon namin, merong komedyante na pangalan ay Ike Losada. Oh, of course. Hindi ko alam na gay siya noon. Hindi ko rin alam. Surprise. Ngayon ko lang nalaman. Oo. Kaya nga, kumakanta kami noon sa probinsya, mga piyesta-piyesta. Kasama si Marco Siso doon. Kaya, meron akong witness. Tinanong niya sa akin, Ray, pwede ka bang gumawa ng mga kanta pa sa mga bakla? Straight naman ako. So, ilalagay ko sarili ko sa bading. Again, yung pinag-uusapan natin, putting yourself in someone else's shoes. Na-realize ko, ang mga bading nung araw, kailangan talaga sila magtago. Dahil binubugbog sila eh. So, napakahirap ka nung sitwasyon na to. Magmamahal ka, pero alam mo namang hindi ka mamahal eh. Paano ko sasabihin sa kanta to? Diba? Alam niyo kung anong ginakakanta? Hindi kayo maniniwala. Wala mo. Nga, bigyan kita ng 5 seconds. 2, 3, 4, 5 seconds. Sirit. Sirit. Huwag mo lang ipagkait mali. Diba? Alam mo, hindi ka na mamahalin eh. Diba? Ganda. Pero huwag mo na lang pigilan. Parang ganun yan. Oh, that's a beautiful song. Pero hindi ko masabi ng araw na it's all about that. But kasi nga naman, napaka-selfless nun dahil hindi ka mamahalin back. Pero At in yan, mapagkakamalang napaka-weak naman ng taong to, hindi ka na nga mahal. Sinisingit pa rin sarili mo. Pero pag narinig mo yung context ng story behind the song, ma-realize mo, kaya pala ganun yun. Asahan mong hindi ako magdaramdam kahit ako'y nasasaktan. Napakaswerte kong tao. May mga time na akala ko mamamatay na ako eh. Happy ka ba? Para wag ka mabitin, please like and subscribe to our channel para makagawa pa tayo ng mga inspiring at nakakahaping mga content. And don't forget to click on that alert button. Now na, maraming salamat! Be happy! Kasakit ako sa atin. masakit. Doon sa tawag ng tanghalan kasi, ako taga-Gongdon. Ting nag-gogong ako doon, na-hospital ako. Hindi nyo alam yun, ah. Bakit? Yung sikmura mo, kapag nai-stress ka, syempre, trabaho ko yung mag-Gongdon, pero ayoko yun.
Akala mo ba yung ginong muno yun? Akala mo lalabas pa yun? Sa baryo nila, hindi na. Mawawala ng trabaho yun. Kunwari, sabi nung isang contestant doon na siya ay music teacher. Sumabit-sabit doon. Di siyempre obligado ko ngayon gong. Sabi niyo sa akin, may magpapaturo pa ba doon? Di tinanggalan mo ng trabaho. Nasa isip ko lahat yun. Empath ka nga kasi. Hindi ako nakakatulog doon. Na-operahan ako 2 beses sa sikmura. Ganun yun eh. Kapag na-upset ka, tension ka, ang unang sa'yo, sikmura eh. So you didn't like na parang you were doing that at Kaya, that time? Oo. nag-beg off na ako. And then, nagkaroon naman ng isang show na pangalan ay Singaling. Ang papel ko doon parang nakikigulo lang na tito-tito. Hindi yung taga-ganon. Mas gusto ko yun. Relax lang. Katuwaan lang. Kung makakapagbigay ka ng advice, better. Yung Sopronio sa Katawag ng Tanghalan. Nararamdaman ko hindi siya mananalo. Pero ang gusto kong sabihin sa kanya, huwag kang masira ng loob. Dahil alam ko na mangyayari. Hindi siya mananalo. Pero nakikita mo na magtatagumpay siya dahil ikaw nakalampas ka dun. Ganon din naabuti niya. Parang ganon. At kung hindi ka man ngitya ng Lady Luck ngayon, I'm sure, dahil yon sa alam niya na ikaw ang gagawa ng sarili mong swerte. At hindi mo siya kailangan. Because yung ganyang klaseng tao, you will always find your way. Good luck sa'yo. So you kind of saw na magiging successful si Sofronio? Hindi doon sa American Voice o man. Pero alam kong saan man siya yung ganong persistent ng tao, mahirap talunin yun. Anong kwento mo ngayon? Ako ngayon, alam mo kung ano ang trajectory ng mga kanta ngayon? Loving Me. Yung ibig sabihin ng Loving Me ay paano ka magbibigay ng pagmamahal sa kapwa kung ikaw mismo wala ka ng pagmamahal sa sarili. Naaalala mo yung sinasabi ko, mas observant ako eh. Kaya natuto akong hindi maghusgay. Kung ginagawa mo to para mag-survive ka, sino ako para maghusga sa'yo? Pero ngayon, Tito, sa sarili mong buhay, survival mode ka rin? Ngayon, hindi. Ang tingin ko sa sarili ko ay napakaswerteng tao. Bakit pa? Imaginein mo, sa edad kong ito, mayroon pa nanonood sa show ko. Hindi naman ako gwapo. Ano lang, ganun, yung kanta ko is nagbigay ng maraming goodwill. Balik ako. Ano ba yung sasyo? Yung music mo, feeling mo swerte ka dahil nakakapagbigay ka ng good vibes at pinapanood ka kahit nasabi mo nga. Oo, yung tinatawag na meron siyang goodwill na iniwan. Naging team song, nag-comfort sa kanila nung panahon sila, nag-iisa. Nabibilang niyo pa po ba kung gaano karami yung nasulat yung kanta? Marami-rami na rin. Pero ang sumikat siguro mga 16, papuntang 20. Ngayon, nasa ang parte ka na ng buhay mo. Kumusta ang personal life mo ngayon? Yung career, medyo okay naman. Mayaman ako. Financial, isip, mayaman na rin isip ko. Legacy, yun na lang ang ginagawa ko ngayon. Inaayos ko yung mga kanta para pagdating ng araw, di ba? Wala ka na. Meron silang mapupuntahang lugar. Ito, siya pala gumawa nito. Bisa kasi composer nasa likod eh. Tugtog dyan, di mo alam, siya pala yun. And that's the other side of Mr. Ray Valera. Be happy!